Mga kabayan, ikaw ba ay OFW na kasalukuyang apektado at hindi makapagtrabaho dahil sa crisis sa ibang bansa, kalamidad, digmaan, pang-aabuso o human trafficking o tumakas ka sa employer? Narinig mo na ba ang tungkol sa repatriation program ng OWA? Kung saan ito ay nagbibigay tulong sa mga OFW upang makauwi sa Pilipinas. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa OWA Repatriation Program. Ano ang mga benefits? Ano-ano ang mga qualification at requirements? Paano mag-apply? At ano-ano ang mga general guidelines sa OWA Repatriation Program? Lahat ng yan at iba pang mahalagang impormasyon ay ating pag-uusapan. Ng OWA ay naglaan ng emergency fund para may sakatuparan ang Repatriation Assistance Program para sa mga overseas Pilipino na nagdusa o nagdurusa sa resulta ng conflict, kalamidad o katulad ng mga crisis na wala sa kanilang kontrol. Maaring narinig mo na ang pinakahuling mga batch nito sa unang pag-akyat ng COVID-19 sa buong Europa at Amerika, na nagpahinto sa maraming industriya at naging sanhi ng paglikas ng maraming Pilipino dito sa ating bansa. Ang repatriation assistance bilang bahagi ng Social and Family Welfare Services ng ahensya ay sumasaklaw sa mga OFW na nahihirapan dahil sa digmaan, karahasan ng estado, krisis sa ekonomiya, gayon din sa mga kalamidad na gawa ng tao at natural. Ang repatriation program na ito ay nagsisilbing paraan ng pamahalaan at ng bansa para bigyang parangal ang hirap at sakripisyo ng ating mga OFW saan man sila naroon. Kaya kung kailangan mo ng tulong sa pag-uwi sa bansa o may kakilala ka, ang bidyong ito ay iyong gabay sa proseso ng repatriation sa pamamagitan ng OWA. Layunin ng OWA Repatriation Assistance Program na tulungan mga overseas Pilipino na makauwi sa panahon ng crisis habang sila ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Dapat nilang matugunan ang isa o higit pa sa mga requirement na ito. Nahihirapan sila dahil sa kalamidad o katulad ng mga crisis sa labas ng kanilang kontrol. Sila ay mga biktima ng trafficking at pagsasamantala. Sila ay mga walang estado o mga taong lumikas o nahaharap sila sa matinding kahirapan na humahad lang sa kanila na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at tirahan. Wala silang access sa edukasyon at kawalan ng oportunidad sa trabaho dahil sa diskriminasyon batay sa lahi, etnisidad, rehiyon, pagkakakilanlang ng kasarian o oryentasyon sexual at iba pa. Benefits. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng programa ay ang mga sumusunod: airport assistance, libreng pagkain pagdating sa airport, libreng transportasyon papunta sa quarantine facility pati na rin sa quarantine accommodation kung kailangan, psychological therapy at stress debriefing, pansamantalang tirahan sa halfway house ng OWA, mga pasilidad sa transportasyon o fares for onward travel to hometown sa pamamagitan ng kawani ng OWA. Qualification. Ang OWA Repatriation Assistance ay sumasaklaw sa mga mamamayang Pilipino na nagtatrabaho sa lupa man o sa dagat o bilang mga marino. Ang iyong OWA membership status sa kasong ito ay hindi kinakailangan. Ibig sabihin, parehong aktibo at hindi aktibong miyembro ng OWA ay maaari mag-apply para sa repatriation assistance. Requirements. Ang mga kwalipikadong aplikante para sa tulong sa repatriation ay dapat na makakuha ng mga sumusunod na dokumento sa kanilang aplikasyon: duly accomplished DOLE Oasis Form at ECIF Form,
valid passport galing sa Department of Foreign Affairs, exact address at active contact number, exit visa. Paano mag-apply para sa OWA Repatriation Program? Kapag na-secure mo na ang mga kinakailangan o dokumentaryo, sundin ang mga hakbang na ito upang ipagpatuloy ang iyong aplikasyon. Una ng DOLE Oasis Form, maaari ka pumunta sa website na ito at punan ang form online. I-download at i-print ang dokumento dito. Ito ang website. Pumunta sa iyong itinalagang opisina ng OWA Polo para kumuha ng application form. Sagutin ang elected case investigation form ng Philippine Red Cross. Ito ang website. Sa pagkumpleto ng mga form, ihanda ang iyong exit visa at pasaporte. Isumiti ang mga dokumento sa pinakamalapit na Philippine Embassy Consulate o sa iyong itinalagang opisina ng OWA Polo. Maghintay ng tugon mula sa Embahada ng Pilipinas, konsulado o isang otorisadong kinatawan ng OWA upang ipaalam sa inyo ang iyong kahilingan. General Guidelines. Magitan ng pagpilap ng DOLE Oasis Form, otomatiko mong ibibigay ang iyong personal na data sa DOLE, POEA, OWA at sa iyong lokal na tanggapan ng Polo na magbibigay daan sa sentralisasyon ng impormasyon upang maaksyonan ng mga ahensyang ito ang iyong mga emergency at tumugon sa iyong mga alalahanin. Ang DOLE Oasis Form ay dapat makumpleto ng hindi bababa sa 5 araw bago ang iyong nakatakdang paglipad patungong Pilipinas. Ang online na pagpaparehistro para sa DOLE Oasis ay nagbibigay daan sa iyo na madaling i-update ang iyong impormasyon kung kailangan mo ng tulong para sa repatriation o iba pang mga serbisyo. Kung sakaling hindi mo maabot ang iyong itinalagang opisina ng OWA Polo, maaari kang makipag-ugnayan sa iyong recruitment agency upang tulungan ka sa proseso ng repatriation. Ang lahat ng rehistradong recruitment at manning agency ay inatasan ng batas na magbigay din ng ganitong tulong sa mga OFW at sa pagpayag sa kanila na magparehistro para sa iyo, pumapayag ka sa kanilang paggamit ng iyong personal information para sa tanging layunin ng repatriation application at walang iba pa. Dahil dito, responsibilidad ng mga ahensyang ito ang pag-uulat sa POEA ng mga pangalan ng mga OFW na papauwiin, gayon din ang kanilang flight schedule, port of embarkment at disembarkment at iba pang naugnay na impormasyon. Dahil sa pagtaas ng COVID-19 sa bansa, ang mga aplikante ay kinakailangan din kumpletuhin ang ECIF form bago sila dumating sa Pilipinas para sa iyong immigration at quarantine clearance kung kinakailangan. Ang Overseas Worker Welfare Administration ay itinaguyod para protektahan ang interes ng mga OFW kasama na ang mga serbisyong repatriation sa ating mga nahihirapan at namatay na mga OFW. Para sa karagdagang impormasyon sa repatriation at iba pang programa ng OWA, bisitahin ang kanilang website sa www.owa.gov.ph o ang kanilang opisyal na Facebook page. Ito. Ayun lamang po mga kabayan, sa bidyong ito ay napag-usapan natin ang mga sumusunod. OWA Repatriation Program, ano ang mga benefits, ano ang mga qualification at requirements, paano mag-apply, at ano-ano ang mga general guidelines sa OWA Repatriation Program. Para sa kalaman ng lahat na ang Recrod PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle, isang tanong isang sagot, raffle, at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos.
At para sa aming masugid na followers at subscribers, ay meron ding Top Fan of the Month bilang YouTube Commentor, FB Reactor, at FB Commentor. Halina at samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-enjoy kayo at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comments section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Please like, share, subscribe at hit ang notification bell pati ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong videos. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Rick Road, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!